So, magandang araw po. So, ang inyo pong nakikita ay si Martin Romualdez at siya po ay naghayi na ng kanyang kandidatura sa pagiging representative ng unang distrito ng Leyte. At yan po ay kanina, October 1, 2024. Talaga pong hindi niya pinalampas yung unang petsa at ang nakakapag taka rito, ayaw niya talagang pumunta ng Senado. So, medyo may pagmamahal talaga siya sa House of Representatives. Anyway, bago po tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po. Maraming salamat po. So, sa ngayon, ito po yung sitwasyon. Yung nakikita nating dahilan kung bakit ayaw niyang umalis dyan sa Kongreso. Unang-una, siya po ngayon ay Speaker ng House. Ayon po doon sa isiniwalat ng ating Vice Presidente na si Sara, Vice President Sara Duterte, ay 2 tao lang daw ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. At ito po ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. At nang sinabi po yan ng ating Vice Presidente, mayroon po siyang mga dokumentong inilabas. Una po, yung doon sa departamentong kanyang hinahawakan, yung DepEd, na kung saan may 5 bilyong pondo para doon sa repair at construction ng mga eskwelahan na hinihinga ng parte ng grupo ni Martin Romualdez. At nang hindi siya pumayag, ang ginawa na lang po ng grupo ni Martin Romualdez ay dinagdaga ng 10 billion yung pondo, kaya nung lumabas doon sa General Appropriation budget ay yung 5 billion na pondo doon sa construction ng mga eskwelahan ay naging 15 billion. At yan po ay dokumentado sa ating Vice Presidente. So yan po ang isang dahilan kung bakit si Martin Romualdez ay hindi aalis ng Senado, ng Kongreso. Matatandaan po nitong hearing o deliberation ng budget ng Office of the Vice President na kung saan nagkaroon ng bangayan. Una, nahuli kasi ni Vice President Sara Duterte yung grupo ng Appropriation Committee na may plano talaga na siya ay sirain. Kasi doon sa budget hearing, ang pilit nilang inuukil-kil o tinatanong kay VP Sara ay yung tungkol doon sa 125 million confidential funds na naubos daw sa loob lamang ng 11 araw. At hindi na po masyadong napagtuunan yung pansin yung tungkol doon sa budget, kundi ang pinagtuunan nila ay kung paano i-corner ang ating Vice President doon sa intelligence fund, confidential fund na nakuha niya sa opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. At dahil po sa sobrang pagmamadali nitong Appropriation Committee na pinamumunuan ni Saldico at naging chair si Estela Quimbo, nagkasalasala-bid po o nagkabuhol-buhol yung kanilang script at nabisto sila ng Vice Presidente na may sinusundan silang stick to the plan na direksyon na gustong ibagsak talaga yung Presidente, kaya yung Vice President. Kaya lang nahuli sila ni VP Sara at napagsisermonan tuloy sila. Pati po yung mga pinapalabas ni Dan Fernandez na may mga collective force at saka conspiracy theory para atakehin daw yung
Vice President ay nabulilyaso. So yan po ang isang dahilan. At sa katunayan, nitong mga sumunod na araw na nag-hearing, hindi na po umattend yung Vice Presidente at pinaubaya niya na lang sa House, sa Appropriation Committee, yung desisyon sa kanyang budget. At nakarating po sila sa budget na 733 million. Yan po ay napakalayo dun sa proposal na budget ng Vice President na 2 billion plus. At noon pong bago nagtapos yung hearing, dito po pumapel na naman itong si Martin Romualdez na kailangan daw bigyan ng sapat na budget yung Office of the Vice President. Kasi kailangan din daw niyang gumalaw ng Vice President para sa mga taong tinutulungan niya. Ito daw po ay sa kabila ng kagustuhan ng ibang kongresista na bawasan pa yung budget. So para pong ang dating, nag-ala savior ng budget ng UBP itong si Martin Romualdez. At ang sinasabi pa nito, kailangang makagalaw ang Vice President at matulungan yung kanyang mga dapat tulungan. Ito po ang punto dyan. Una, kung talagang gusto niyang makatulong yung Vice President doon sa mga gusto niyang tulungan, dapat ibinigay nila yung 2 billion plus na budget at hindi ini-realign doon sa kung saan-saan sa DSWD at saka sa AKAP program nila. So yan po ang isa. At hindi po yan magawa-gawa nitong si Martin Romualdez kasi kapag nakakakilos ang Vice President ay nagmumukha at nagagawa yung mga bagay na dapat House of Representative at DSWD ang gumagawa, ay nagmumukha silang mga kawawa. Kasi po kung mapupunan nyo, itong si Martin Romualdez ay naging master na ng ayuda. At meron pa nga po tayong isang nakakatuwang senaryo na lumubog sa baha yung Maynila o yung mga parte sa Luzon. Pero nagpunta po sila ng Davao at doon nagbigay ng ayuda. Ang problema, ang sabi nga po ni Mayor Baste, bumalik pa sana kasi kulang pa. At nagtataka rin po sila, bakit ganon? Nasa Maynila ang kalamidad, nasa Davao ang ayuda. So, pagpapakita lang daw po yan ng pagkatakot nitong si Martin Romualdez na hindi siya magustuhan ng taga Davao. So yan po yung isang dahilan. At kung tutuusin po, mayroon nga pong isang lumabas na survey na kung saan nagpapakita ng naging pinalabasan ng survey na kung saan ipinakikita kung nasaan ang mga trust rating ni Romualdez ng Vice President at ng Presidente. Ito po yan. So, ito po yung resulta ng huling survey ng Pulse Asia. Ito po ay noong September 16 to 13 na kung saan ang trust rating approval ni Bongbong Marcos ng Presidente ay nasa 50%. Samantalang yung Vice President ay nasa 60%. At yung Martin Romualdez na may hawak ng budget ng Pilipinas ay nasa 32% lang. So yan po. At kung makikita nyo doon sa pamagat sa binlow up ng Inquirer.net, dinidemolish niya yung trust approval ng Vice President. Si Vice President lang po ang sinabi niyang bumaba ng 10%. So, yan po, parang pinapalabas nila na humihina na yung popularidad ng Vice President at malapit nang maungusan ni Marcos. Anyway, ito pong survey ay alam naman po natin na kontrolado nila yung mainstream media at saka yung mga survey na yan.
Hindi na po tayo nagtataka kung bukas paglabas uli ng survey, pantay na sila. At isa pa po kasing hindi matigil-tigil, ito pong dinadahilan nila ngayon na inapprove na nga ng COA yung intelligence fund o yung CIF ng Vice President, pilit pa rin nilang inuukil-kil at pilit pa rin po nilang sinasabing na misuse. Ngayon, balikan po natin itong si Martin Romualdez. Doon sa sinasabi po ng Vice President na kontrolado niya ang budget ng gobyerno, may basihan po ang Vice President. Kasi mayroong isang pagkakataon doon sa hearing sa Senado na kino-question ng mga senador yung AKAP ay walang nangyari at nakalusot pa rin na ang sinasabi po ni Saldico ay pinirmahan daw ng mga senador. Samantalang ang sinasabi naman ng mga senador ay isiningit yung budget. So doon po kitang-kita na wala talagang kumukontrol ng budget kundi si Martin Romualdez at si Saldico. At itong pananatili niya sa gusto niyang manatili sa Kongreso, ito po ay sa dahilan ng gusto niya talagang i-control yung budget at ma-down yung Vice Presidente. Kasi po magiging delikado kapag bigla siyang pumunta ng Senado at hindi siya natanggap. At ngayon, ito na rin yung pagkakataon siguro ng mga Pilipino, munggo lang naman ang katapat nito ngayong eleksyon, burahin nyo na. At isa pang maganda rito, parang naman magkaroon ng magandang sistema yung Kongreso, hindi yung puro tambaluslos ang dating. Yung kanyang mga bataan doon sa iba-ibang agency, doon sa iba-ibang committee, ay puro ang pangarap ay ibagsak yung mga Duterte. So wala na po silang naiisip na pagandahin yung gobyerno o tulungan yung mga tao. Ang pamatay na lang nilang palagi kapag mayroong nangangailangan ng tulong. So aayaduhan, padadalahan nila ng ayuda na good for one day. So yan lang po ang palaging sistema nitong si Martin Romualdez. Kasi po ang nakakapagtaka ngayon, mas active pa siya sa pag-ayuda kaysa sa DSWD at sa Pangulo. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat.